Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Ang tamad na asno. Noong unang panahon, may isang negosyanteng nakatira sa maliit na bayan. Nagtitinda siya sa palengke para kumita ng pera. Meron siyang alagang asno. At kinakarga niya dito ang sako-sakong paninda para maibenta sa palengke. Mahal na mahal niya ang kanyang alaga. Mahalaga ang asno sa kabuhayan ng negosyante, kaya sinisiguro niyang malinis ito at malusog. Masarap lagi ang kanyang kinakain, kaya malakas ito at masigla. Nakakarating siya sa palengke, dala ang maraming sako ng paninda sa kanyang likuran. Ngunit, ubod ng tamad ang asno. Ayaw na ayaw niyang magtrabaho. Gusto lamang niyang umupo magdamag, kumain at matulog. Ano ba yan? Sa palengke na naman? Sana maisipan ng amo kong, magbakasyon balang araw. Gusto ko rin magbakasyon. Kung hindi niya kailangan ng pahinga, ako kailangan ko. Hindi maintindihan ng asno na hindi maaaring tumigil sa trabaho ang negosyante. Wala siyang kikitaing pera kapag huminto siya sa pagtatrabaho. Wala siyang makakain at pati ang asno. Sari-sari ang binebenta ng negosyante araw-araw. Depende sa kailangan sa merkado. Butil, palay, gulay, rekado at maging mga prutas. Lumalakad siya araw-araw kasama ang asno. Para makarating sa palengke, tumatawid sila ng ilog. Inaalalayan niya ang alaga sa pagtawid. Isang araw, nabalitaan ng negosyante mula sa isang kaibigan na maraming bumibili ng asin sa palengke. Aha! Salamat sa iyong payo, kaibigan. Kailangan ko na magbenta ng asin sa lalong madaling panahon. Agad inayos ng negosyante ang pag-angkat ng 12 sako ng asin para ibenta. Kumuha siya ng 6 na sako at nilagay sa likod ng asno. Napagtanto niya na mabigat ang mga sako, kaya hindi makalakad ang alaga. Kawawang asno! Masyado yata pabigat ang nilagay ko sa likod mo. Sige, babawasan ko ng 1 sako. Yun lang ang gagawin ko. At dahil ayaw niyang mahirapan ang asno, nagtanggal siya ng 1 sako. Gayunpaman, ayaw pa ring lumakad ng kanyang alaga. Nagmamalasakit siya sa asno, ngunit alam niyang ubod ng tamad ito. Kumuha siya ng 1 patpat at pinalo ang alaga. Pambihira naman! Napakatamad mo talaga! Kanina ka pa nagpapahinga. Kailangan na natin pumunta sa palengke. Noong araw na yon, nabenta ng negosyante ang lahat ng mga sako ng asin sa palengke. Tignan mo nga naman. Tama ang kaibigan ko. Maraming bumibili ng asin sa panahon ngayon. Mula noon, araw-araw nang nagbenta ng asin sa palengke ang negosyante. Nag-aangkat siya ng mga sako ng asin at nilalagay sa likod ng asno. Araw-araw na pinapasa ng asno ang 5 hanggang 6 na sako ng asin papunta sa palengke. Hindi man siya natutuwa, nagiging masaya naman siya kapag pauwi na sila. Wala na kasi siyang dala pauwi dahil nabibenta ng amo niya ang lahat ng asin. At lumipas ang ilang araw. Naglagay ang negosyante ng 6 na sako ng asin para dalhin sa palengke. Nang makarating sila sa ilog, napansin niyang mataas ang tubig kumpara sa dati. Bagalan lang natin ang paglalakad ngayon. Ayokong madulas at matangay ng umaagos na tubig. Habang nasa gitna ng pagtawid sa ilog, biglang nadulas sa isang bato ang asno at napaupo ito. Naku po! Anong nangyari sa iyo? Nagawang hilahin patayo ng negosyante ang alaga at nakatawid sila sa ilog. Labis ang takot ng kawawang asno. Pero may naramdaman siyang kakaiba. Nasa likod ko pa rin ang sakop. Pero parang walang laman ang mga ito. Aba, mukhang may hiwaga ang ilog na ito. Salamat, ilog! Salamat, ilog!
Pero wala namang hiwagang dala ang ilog. Hindi alam ng asno na natunaw ang asin sa tubig nang madulas siya at mapaupo. Kaya pakiramdam niya, parang wala siyang dalang sako. Wala nang lamang asin ang mga sako. Paano na ito? Nawala lahat ng pinaghirapan ko. Ano ang ibebenta ko ngayon? Buti na lang at hindi nasaktan ang alaga kong asno. Wala nang dahilang pumunta sa palengke ngayon. Dapat siguro umuwi na lang kami. Ano? Wala nang ilalagay sa likod ko? At wala na ring trabaho? Masaya to! Ang galing! Ang galing! Pagkatapos ng kanilang paglalakad, may buong araw ang asno para sa kanyang sarili. Kumain siya at natulog buong maghapon. Naging masaya ang asno, pero kinabukasan, muli na namang naglagay ng 6 na sako ng asin ang negosyante sa likod niya at lumakad sila papuntang palengke. Isang araw lang pala ang pahinga ko. Tapos balik trabaho na naman. Teka, pwede ko ulit maiwasan ang trabaho. Pwede kong bawasan ang laman ng dala kong sako at umuwi na lang tulad din ng kahapon. May himala ang tubig sa ilog. Siguradong tutulungan ulit ako noon. Walang kaalam-alam ang negosyante sa balak ng alaga habang naglalakad papuntang palengke. Pagdating sa ilog, nauna ang asno sa paglusong sa tubig. At bago pa siya mapigilan ng negosyante, umupo siya sa kaparehong lugar kung saan siya nahulog. Hoy! Anong ginagawa mo? Ang tamad mo talaga! Tumayo ka dyan! Pero huli na ang lahat. Natunaw muli sa tubig ang asin na nasa likod ng asno. Masaya na siya dahil wala na siyang mabigat na pinapasan. Ay! Sa wakas! Wala nang mabigat at wala nang trabaho! Ano nangyayari? Teka lang! Sinadya ba talaga niyang lumuhog para matunaw ang dala niyang asin? Hay, napakatamad talaga nito. Sobra-sobra ang pag-aalaga ko sa kanya. Tapos, ito ang igaganti niya sa akin? Sige, iuwi ko siya. Alam ko na ang gagawin ko. Akala ng asno na nakatakas siya sa kanyang trabaho. Pero may ibang plano ang negosyante. Kinaumagahan, naglagay ng 8 sako ng asin ang negosyante sa likod ng asno. Pero hindi ito nagreklamo. 8 sako? Pero bakit parang hindi naman mabigat? Bakit pa ba ako magtatanong? Hayaan ko siyang maglagay ng maraming sako sa likod ko hanggat gusto niya. Total, di naman ako pupunta ng palengke. Magaling, di ba? Tahimik na naglakad ang negosyante at ang asno patungo sa ilog. Ang mahiwagang ilog! Habang tumatawid sa ilog, nahulog muli ang asno sa parehong lugar at napaupo sa tubig. Pero ngayon, hindi itinayo ng negosyante ang kanyang alaga. Sinubukang tumayo ng asno nang biglang... Aray! Ang likod ko! Anong nangyayari? Bakit ang bigat ng nasa likod ko? Bakit? Matalino ang kanyang among negosyante. Alam niya ang balak ng alaga. Kaya imbes na lagyan ng asin ang mga sako, nilagyan niya ito ng bulak. Nang malubog ang asno sa tubig, nasipsip ng mga bulak ang tubig kaya bumigat ang likod nito. Akala mo maisahan mo ko? Ngayon, kailangan mong lumakad papunta sa palengke at bumalik sa bahay dala ang 8 sako. Aray! Ang likod ko! Bakit ang bigat ng nasa likod ko? Bakit? Napagtanto ng asno na walang hiwaga ang tubig sa ilog. Binuhat niya ang 8 mabigat na sako ng bulak mula sa palengke hanggang pagbalik sa bahay. At magmula noon, hindi na tinangkang magpadulas ng asno sa ilog.